DIY power amplifier. Nung dumating sa atin to ay ganito na ang kanyang itsura. Kaya ang gagawin natin ay i-DIY din natin ito. Yung kanyang PCB board na bulok na ang kanyang mga resistor. Okay lang sana kung nandito pa, yun nga lang ay wala na. Hindi ko alam kung anong value noon. Pinag-isipan ko kung i-troubleshoot ko pa ba ito or hindi na. Alin kaya ang mas maganda? Palitan na lang siguro natin ng bago. Ito yung kanyang power supply na kulang ng 2 kapasitor. Hindi ko alam kung saan naglaho yon. Baka nung ito ay nawala, inanod na. Ito naman ay bali na. Baka naman ay pwede itong weldingin para magamit pa. Itong kanyang transformer ay ilabas na rin natin para malinisan natin ito ng mabuti. At dahan-dahan ko itong inaangat. Iniingat-ingatan ko ang kaisa-isa mong bikining itim. At yung nakasapin dito na karton, ayaw ko kasing mapunit. At dahan-dahan ko itong iniangat kasi balak ko pa sana itong gamitin ulit. Kung pwede ba kaya ito? Hala! Ito naman yung kanyang kaha na manipis na. Hindi ko alam kung ito pa rin ba ang gagamitin. Itanong ko na lang sa kanyang may kapangyarihan kung ito pa rin ba ang ating gamitin. At nang mailabas ko na nga, ang ginamit ko ditong pamagbag, yung brief kong butas-butas na. Wala kasing nakalagay kung anong supply ang mayroon dito, kaya sukatan natin ang supply para malaman natin kung ilan ang supply ang mayroon sa kanya. Kaya sukatan natin ang mabuti kung tama nga ba sa mainboard ng ating gagamitin. Ngayon ay i-plug in lang natin gamit ang ating fishball para safe naman at dahan-dahan natin itong sundutin para makita natin kung ilan nga ba talaga ang supply, tama nga ba sa ating kakailanganin. At mayroon itong 68, so halos 69, easy na rin. Tingnan natin sa kabila kung same ba sila ng supply. Ayon nga, pareho lang sila ng supply. So, mayroong supply siya na 69069. Hala, 69 talaga. Nakapagpasya na ako kung anong gagamitin ko sa kanyang kitboard. Ito na ang gagamitin kong 4-channel na para sa kanya. Sana ay maging okay to at walang problema.